February 25, una-una muna, gunitain natin ang 4 na dekadang anibersaryo ng People Power. At gusto natin i-preserve ang diwa ng EDSA People Power. Ibig sabihin yan, ang taong bayan mismo ang nagtakda kung ano ang gusto nilang pagbabago at inagaw nila yung kapangyarihan mula sa illegitimate at corrupt na gobyerno ni Ferdinand Sr. Ngayon, nahaharap tayo sa halos kaparehas na sitwasyon kung saan meron din tayong corrupt na presidente. Kaya ang pagsasama-sama namin sa EDSA, sa 4 na dekada ang anibersaryo ng People Power, hindi maaari na burahin yung ganyang diwa sa pamamagitan ng isang kabalintunaan na naririnig natin ngayon na dito sa issue ng korupsyon, ayaw man lang mabanggit ng ilang mga puwersa. Si Bongbong Marcos ayaw singilin dahil daw mag-focus kay Sara Duterte. Hindi ganyan ang diwa ng EDSA. So kami ay mga puwersa na hindi ganon. Kami ay maliwanag na lahat ng sangkot, seryoso kami doon, lahat ng sangkot ay dapat managot. At yung tinatawag nating lahat ng sangkot, may mga pangalan yan. Hindi yan binubulong. Hindi yan mutual understanding na lang tayo kung sino yung sangkot. Yan ay si Marcos at si Duterte. Na gusto naming singilin both ang Marcos at Duterte. Doon mismo sa 4 na dekadang anibersaryo ng EDSA People Power, 40 years lang nakalipas, pinatalsik natin ang Marcos Sr. Ngayon magnanakaw ang Marcos Jr. So dapat lang na ibalik natin ang diwa ng EDSA People Power na ang taong bayan ang magkakaroon ng intervensyon dito sa nangyayari sa korupsyon. Yun ang aming layunin sa aming pagpunta sa EDSA. Okay. Okay, sir. Total, nasagot yun yung particular kasama na rin, no? Meron ba kayong konkretong ebidensya o sa isyong tinututukan kaugnay sa umanay? Nagkalat ang ebidensya, kailangan nating tipunin. Ang problema, nagkakalat ang ebidensya, akalat. Dahil itong krimen na ito, plunder, hindi ito isang krimen na magagawa lang with absolute secrecy. Isang sistematikong pagnanakaw sa kaban ng bayan ito. Di ba? So, hindi ito parang absolutely done in secret na walang bahong lalabas. Ito ay brazenly, kung mapapansin natin, ang mga magnanakaw sa ating gobyerno ay gumagawa ng krimen brazenly. It's just a matter of us gathering all the pieces of evidence na lumalabas ngayon. Si Saldico hindi naman magsasabi ng absolutely false. Di ba? Dahil nasa posisyon siya na maging kasangkapan ni Marcos sa pagnanakaw. Tinuturo niya mismo si Marcos ang nagda-direct sa kanya ng mga insertions. Meron tayong mga Cabral files hanggang text messages ni Marcos kay Yusek Bersamin na 8 billion pesos ang ini-insure ni Marcos na mapunta sa kanya bilang kickback. So ano tong mga to? Ano ba tong mga to? Guni-guni? Ang iba, gusto nilang i-dismiss na hearsay. Teka muna, nasa korte na ba tayo? Yes, para mag-object ka ng hearsay? Di ba nandun pa lang tayo sa paghahanap ng ebidensya? Ibig sabihin, nasa investigation part ka pa lang that all leads, lahat ng lead, basic of investigation. Basic, grade 1, you follow all leads. Hindi pa ito panahon para sabing hearsay. Ano ka, abogado na nag-object sa harap ng judge? Di ba naghanap ka ng ebidensya? Ba't mo i-dismiss ang lead? Kung merong text message, ba't hindi mo imbestigahan? Gaano ka-authentic? Bakit ang pag-authenticate nun ay ipapasa mo doon sa may possession ng ganung ebidensya? Bakit hindi mo hanapin ang pamamaraan para di ba naghahanap tayo ng ebidensya? Or gusto nilang talaga na itong pinaka-corrupt na presidente since the time of his father, gusto nilang siyang issue. Kaya every time na meron lalabas ebidensya, akala mo nasa courtroom, akala mo sa courtroom na, objection, hearsay. Objection not authenticated. Pero sa